Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Monday. Grabe no. Good morning sa inyo mga lodi. Monday na ulit, balik sa realidad ang ating mga buhay, mga idol, no? So umpisa na ulit tayo magtrabaho. Update tayo ng mga news ngayon, malupit mga news natin ngayon mga lods, no? So pero bago ang lahat mga lodi, shoutout nga pala sa mga nag-subscribe kay Boy What's up, no? Si Clovis Gaming. So tuloy-tuloy lang tayo ha. Lahat ng mga nag-subscribe kay Clovis, mga idol, lahat yan isasama natin sa raffle sa December at may chance manalo, mga lodi, no? So, yung iba nagtatanong, paano malaman yung mga kung nag-subscribe? Ito mga lodi, ito sa channel ko to Pag may ano kasi sa channel mo, mga lods, may kita mo yung mga nag-subscribe sa'yo, pati yung mga nag-unsubscribe sa'yo, may kita mo, ayan, dito si Hornet, nag-unsubscribe sa akin, di ba? O yan, mukhang ano yan. O dito, ito yung mga nag-subscribe. And asa na? Wala, may maraming nag-unsubscribe sa akin. So check natin 90 days. O yan, ito si Sunny Queen. O nag-unsubscribe sa akin to, hindi to kay Boy WhatsApp ha. Pinapakita ko lang. Ayan, si Happy House, so si Hornet, si Laura Place, si Red from Black Tails. So ayan, yung mga nag-unsubscribe sa atin, nakikita natin yan mga idol. So dito natin kukunin yung mga hindi sa channel ni Clovis Gaming. Dito natin na ililista yung mga nag-subscribe and then isasali natin sa ating raffle mga lodi, no? 500 sa lahat ng mabubunot mga lodi, no? So subscribe na kayo sa channel ni Boy WhatsApp mga lodi, Clovis Gaming, mga idol. At may chance kayong manalo, no? So ito yung kanyang channel. O yung ano natin Clovis Gaming. O ayan. Ayan, ito yung meron na siyang 121 subscriber pero dalawa pa lang yung video niya. Mamaya maglalabas daw siya ng video kasi nga nabura yung kanyang channel kahapon. So nagbabawi tayo ngayon. Sana dumami yung subscriber ni Boy WhatsApp mga lods, no? Ayan libre lang po ang mag-subscribe at may chance kayo manalo ng pamasko sa December. Ayan, subscribe na kayo kay Clovis. Andiyan yung link ng video, ng channel niya sa baba ng description natin, mga idol, no? So ayan, let's go. News na tayo. Mga lodi, no? Syempre like nyo rin yung video ko. Ako yung At subscribe din kayo sa channel ko. So mas malaki yung chance kapag nagko-comment kay Boy WhatsApp daw, sabi niya O ayan So, like and subscribe sa channel ni Clovis Gaming and ganun din sa akin, syempre. Ako wala Although wala akong pamaskong handog, si Boy WhatsApp meron. No, so ayan, punta na tayo sa ating news mga lodi. Grabe to. Top 20 countries by adoption ranking. So, nagsimula to nung January hanggang July 2025 mga lodi. Imagine nasama ang Pilipinas. According to the 2025 Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report, the Philippines joined India, the United States, Pakistan, and Brazil in the top 5 countries with the highest levels of digital asset adoption between January and July 2025. The report, which analyzed on-chain transaction volumes relative to each country's economic size, highlighted strong retail-led crypto activity across developing economies including Southeast Asia. No, imagine mga lodi, ang hirap na ng buhay sa Pilipinas pero syempre kasama pa rin tayo sa top 5 sa mga nag-adapt ng crypto. O di ba? Syempre mga kababayan natin nag-adapt ng crypto ay talagang umaasa na magkakaroon tayo ng magpa-profit tayo sa crypto, no? At sana nga mga idol mag-profit tayo sa crypto. No? So good luck sa atin lalo na sa mga nag-adapt. Pero kung tutusin mga lodi, globally ganun pa rin, no? 7% lang ng mga tao sa mundo ang alam ang cryptocurrency o nakagamit na o alam yung Bitcoin. Imagine Bitcoin pinakasikat, no? 7% pa lang ang may alam ng Bitcoin. Imagine kung ilan ang may alam sa XRP. Halos wala pa. Halos baka wala pang 1% ng tao sa mundo. Di ba? And then magkakagulatan na lang, ano tong coin na to, ba't ginagamit na sa buong mundo to? Di ba? Ganun. So ayan. Pero tingnan muna ito yung una nating news. Tingnan muna natin ang ating crypto bubble. Ngayong hours lang to Mga lodi, medyo nag-drop actually lahat, no? Medyo
Tapos, day natin, ayan na. Kung titignan nga natin yung ating, ayun na. Ito, magpo-position ako dito mga idol ng 100 USD. Ayan. So, estimated liquidation natin 2.42. Saan yun? Ang layo ba nun? 2.42 dito banda. Mga lods. Pero syempre, hindi tayo dyan magpapaliquidate. If ever, hanggang dito lang. No? Pero sa tingin ko, bababa pa to eh. Sige, mamaya-maya, titingnan natin. 8 o 4.7. O, dito tayo magpo-position, mga lods, no? Kasi medyo pula lahat eh. Parang nandun siya sa momentum ng pa-drop eh, mga lods. So, baka medyo bumaba pa siya. So, tsempohan na lang natin. Kanina nakita ko to eh. Naku, wala eh. Nagluluto kasi ako ng munggo. Ay, hindi. Alas 3 pa pala to. Dito lang, umaga, mga alas 6. So, ayan, nakita ko. Hindi, baka ito yung nakita ko. Ayan, alas 8. Nagluto kasi ako ng munggo, mga lodi, no? So, actually, munggo talaga yung, ay, Monday talaga yung munggo day nung unang panahon eh. Ayun nga yung post ko sa Facebook eh. So, ayan. Tapos, balik tayo sa news, mga lodi. Ito, kay Trump, mga lodi, no? Sabi dito ni Scott Bessent, mga lodi, no? Ang ating secretary. Holy smokes, what a mic drop from Treasury Sec Scott Bessent. Sabi ni Hakim daw, Trump was punked by the Chinese, mga lods, no? Kumbaga parang na punk. Alam niyo yung punked sa MTV dati, parang anong tawag dito? Ano bang tawag doon? Parang ano siya? Na joke, parang gano'n, no? Na joke daw siya, mga idol ng Chinese. Sabi naman ni Scott Bessent, it's ignorant and it's sad. He has no idea how ignorant he is. I was in the room. It was a tour de force, sabi niya. He signed trade deals, peace deals. Everyone in Asia wants to be partner with the US. We moved to Japan, then POTUS met Xi, no? Si Xi Jinping, si POTUS, si Trump yan. The meeting was one of the great respect and many accomplishment, mga idol, no? So, kumbaga parang pinakita lang dito na ang gagaling talaga ng mga parang nagsasalita sa sa government ng US ngayon eh. Lalo na yung babae, si yung spokesperson ni Trump, ang angas din magsalita nun, mga lods. So, ganoon din si Scott Bessent, mga lodi, no? Oh, eto na. Hindi ko alam kung nangyari na to kasi ang alam ko nasa 8:30, 9:30 ba to ngayong umaga. Breaking, Trump to make a huge announcement tonight at 7:30 p.m. Eastern Time. I have a feeling we will pump it. No, ito kasi inaasahan ko, mga idol, kung mag-a-announce man siya, parang i-announce niya na yung date kung kailang magre-reopen yung government, yung ganun. Kaya lang, wala pa siya ngayon, mga lodi. Maglulong na si Baro, no? 'Di ba? So, hintayin na lang natin kung ano sasabihin ni Trump, no? Ako umaasa ako na hindi na aabot ng kalahati ng November yung shutdown, mga idol. Ganun yung sana, yung pinagdadasal natin, no? Na ngayong buwan, kasi promise, mga lods, once na mag-reopen na yung government, nako, sana, no? Ayun yung aking parang ayun na yung catalyst para lumipad yung market. Yung pagbabalik ng reopen ng government, mga lodi. Ayun yung sa tingin ko lang, no? Tas eto naman, ako, nag-trending tong sinabi ni Elon Musk, mga lodi, no? Sabi niya rito, hindi ko na ipi-play pero ito yung sinabi niya. I'm not going to be promoting crypto. Sabi niya, mga idol. Nako, nakakalungkot to. Meron pa naman akong Doge. Mga idol, no? At most, in a joking way, if you see me pumping crypto, it's not me. Ayun yung sabi niya. I do think there's merit in Bitcoin. I've sort of got a soft spot for Dogecoin. Ayan, because I like dogs and memes. So, ayan mga lodi. Pero, wag kayo, ito sinasabi sa inyo, si Elon Musk, mga lodi, mapaglaro din yan, no? Maraming desisyon yan na nadidisappoint yung mga tao at maraming rin siyang desisyon na natutuwa yung mga tao. So, pag nagsalita siya, hindi natin alam kung hanggang kailan yung panghahawakan na hindi siya magpo-promote ng crypto, no? Kasi kung titingnan nyo dito, mga idol, yung top 10 companies holding Bitcoin, no? MicroStrategy, syempre alam na natin yan, 600,000.
ang layo ng pagitan, no, mga lodi, 600,000 to 50,000 na lang. 'Di ba? From 6 digit to 5 digit, mga lods, no? Marathon Digital, itong XXI Capital, 45,000 Bitcoin. Bitcoin Standard Treasury, 30,000. Trump Media, 19. Riot Platforms, 18. Meta Planet, ito yung sa Japan, mga idol, no? Kumbaga, ito sa Japan, parang MicroStrategy ng Japan tong Meta Planet, eh. So 17,000 sa kanila. Galaxy Digital, 12. Clean Spark, 12. At syempre yung Tesla nandito rin na 11,509. Meron silang Bitcoin na hawak-hawak, 'di ba? So parang mahirap paniwalaan na hindi siya magpo-promote ng crypto. Ayan, no, lalo na yung kanyang Dogecoin kasi siya nga si Daddy Doge, 'di ba? Ilang beses niya sinabi 'yun, maski sa mga programa o sa mga interview sa kanya dati, talagang pinopromote niya yung Dogecoin. Pero ngayon, sinasabi niya, I'm not going to be promoting crypto. Na? Kaya nagtawanan yung mga tao dyan. Hindi natin alam kung joke yun o totoo ba yun. Di ba? So, speaking, iba naman tayo in other news, HBAR. The SEC review of Nasdaq proposal to list and trade the Grayscale Hedera Trust HBAR delayed until November 12, 2025. No, na-delayed po 'yan. In case you're wondering why this is delayed, while Canaries was approved as a commodity ETF, kasi magkaiba po 'yan, eh. Ito na, sabi niya rito. Grayscale filing is a trust-based ETF which has a different legal and custody framework that requires the SEC to run a separate, more detailed review before approval, no? So kumbaga mas mabusisi, no? Mas bubusisi nila, mga lods, no? Hindi basta-basta. If or when this is approved, this will be another major win for Hedera or HBAR and Cryptos ETF overall, which is dun ako sa overall kasi goods yan para sa lahat, eh, mga lodi. Although na-delayed siya ngayon, no? Hanggang November 12 lang naman yan, ngayong month pa rin yan, mga lods. So para sa akin, ang laki ng epekto nung nag-shutdown yung government, no? Ang daming natenga, mga lods, no? Hindi lang sa XRP, halos lahat ng mga nag-apply ng ETF, syempre, tenga. 'Di ba kasi sarado daw. Pero sabi nga ni Vincent, mga lodi, hindi naman kailangan bukas yun para aprobahan mo. Parang ginagawa lang nilang reason yung sarado para hindi sila magtrabaho. O hindi sila mag-approve, no? Which is parang dahilan lang yon. Kumbaga, sabi nga niya, parang ano lang yan, eh, tinatimingan nila, mga lods, no? Although pwede naman nilang i-approve na yan, pero pag in-approve nila ngayon, wala sa timing. So mas maganda na sa timing, mga lodi, no? O ayan. So ayan, ang grabe yan, eh. Tindi niyan, mga lods, no? So ito pa. Ito good news to, mga lodi, no? US senators are racing to wrap up the crypto bill before Thanksgiving, mga idol, no? Grabe. Ako ngayong nag-reopen yung government, tas na-aprobahan lahat ng ETF, tapos tong bill, nako, sinasabi ko sa inyo, mga idol, ang ganda ng Pasko yun, Pasko natin, tsaka New Year. Ayun siguro yung tinatiming nila. Coinbase CEO believes there are real shot in gets passed before 2025 is over. Napakaangas nun, mga idol, no? No? Sobrang solid, mga lodi. Ang ganda ng talagang Merry Christmas and Happy New Year tayo niyan. Pag nangyari yan, mga lods. Di ba? Ang tindi niyan. Tapos ito. Nako, ito tingnan natin. Sabi kasi dito ito mga Japanese na to, mga lods. Japan has approved 8 new non-financial companies to hold XRP as part of their cryptocurrency asset, mga idol, no? So good news to, syempre adoption, at alam niyo naman in Japan, Korea, I think China din, no? Talagang ina-adapt na nila yung XRP. So goods yan. Tapos ito naman, Mexico, ano bang salita to? Kwando. Latest, Bitwise update the application for the spot ETF of XRP and new specifies P 0.34% and exchange where it will trade NYSE, na? So parang ito sinasabi lang, this would indicate that the filing is already in final phase na.
mga lods, no, sa Grayscale, no? Tama ba? Grayscale ba? Bitwise pala, sorry. And was modified for its approval, including the requirement of the new generic listing rule proposed by the SEC, no? So ito na nga yan mga idol. Umpisa na yan, isa-isa na yan sila. Mga lods, no? So goods na goods. Ito rin to, kasama rin to nung news na to, mga idol. Ito, asan na yan? Ayan. Which is good, no? US senators are pressing to finalize the bill on the market structure of XRP and cryptocurrencies before Thanksgiving Day, mga idol, no? So, nako, sana nga. Alam nyo, tagaan nyo sa bato, mga idol. Yung pag nag-reopen yung market, flip the switch. Sa tingin ko lang. No? Ito. XRP News. Ripple RLUSD breaks records of as a global firms bet 11 billion on XRP, mga lods, no? So ito yung mga Ripple RLUSD break records as a global firm bet 11 million on XRP, no? Ayun yung kumbaga documented lang, mga idol, no? Kumbaga may patunay, may resibo, mga lods, no? Sabi dito, today XRP is moving steadily while many others coins are still unsure. Which is totoo yan, mga lodi, no? It shows strong support and real use in global payments. As investors, we must stay patient and not follow fear. XRP has a real value and one day its growth will surprise everyone. Keep holding and stay confident, no? Ayan, no? One day its growth will surprise everyone. Sabi nga nung pinapanood ko, mga lodi, no, si Bitcoin nga, mga idol, from $50 o from sabi na $100, umabot ng $100,000, pure speculation lang, 'di ba? Pure peer-to-peer lang yung kanyang utility, mga lodi, halos mahal pa yung gas fee, 'di ba? Si XRP, mga lodi, global use, mga lods, nagre-resolve ng problem. Sa tingin nyo, hindi niya magagawa yung ginawa ni Bitcoin, mga lods. Ganun yung parang napanood ko, 'di ba? Kung si Bitcoin na nagawa yun na from napakababang presyo lumipad nang wala man lang siyang utility na masyado, paano pa si XRP na napakaraming utility, no? Hindi natin alam, mga lodi, nasa inyo yan, ha. Ito naman. November 22, 2025, key dates for XRP. So tandaan niyo raw tong date na to, November 22. Bakit, no? Bakit tatandaan? This day marks the end of the coexistence period for the ISO 222, financial messaging standard for cross-border payments for banks and large financial institutions. Starting from that date, it will be mandatory to use ISO 222 instead of old empty format, mga lodi, no? So papalitan na, mandatory, mga lods, no? It will be mandatory. So ano ba yung mga ISO na coins? Alam nyo na yan. Why does it matter for XRP? The Ripple Labs RippleNet network is already aligned with ISO 222, giving it an advantage in global payment ecosystem, no? Number 1 yung XRP dyan, With banking system migrating to the new standard, solutions like XRP could play a more relevant role as a bridge for fast liquidity between currencies. This does not guarantee an automatic price increase. Siyempre, no, hindi naman pag lilipad na agad yung presyo. But it does reinforce the narrative of institutional adoption for XRP. The use case, mga idol, no, kung paano siya gagamitin. Quick conclusion, if you hold the XRP or follow its ecosystem, keep an eye on November 22. That day could mark the start of a distinct pace in interoperability between crypto and banks, mga lodi. Nako, tandaan nyo daw yung date na yan. November 22, 2025. Ayan na. So, ito na. Ito yung last natin na parang magandang mga words. Ripple was not chosen by the US government, mga lodi, no? It was built by the US government, no? Kumbaga hindi siya pinili ng government, mga lodi. Ginawa siya para sa government. Ginawa siya ng government para sa government ng US. And that is why XRP will make Ripple the most valued company in the world.
XRP will allow the US to remain the global leader, mga lodi, no? So XRP yung mag-maintain, no? Para yung US government ay maging global leader pa din, no? Sa tingin nyo, papabayaan ng US government na mangyari yun, mga lodi, na manghina sila? So ang tutulong sa kanila is daw yung XRP and Ripple Company. So ayun, grabe, no? Grabe, promising, no? Promising. Pero nasa inyo yan, mga idol, no? Hindi ako financial advisor. Do your own research. Hindi ko kayo sinasabing bumili, mag-hold, magbenta ng coins, mga lodi, no? Lahat yan is decision nyo. Ako ay nagre-report lang, nag-news, binabasa ko lang yung mga nandito sa ating balita, mga lods, no? So sana meron kayong nagustuhan niyo yung video natin ngayon, mga lods, no? At syempre, kung gusto niyo magkaroon ng pamasko sa December, mag-subscribe na kayo kay Clovis Gaming, no? Dahil mamimigay siya ng GCash sa mga nag-subscribe sa kanya sa December, mga lods, no? At subscribe na rin kayo sa akin, no? Okay lang ba yun? Libre lang naman yan, mga lods, no? Like nyo yung video natin, mga idol. Kita-kits tayo bukas. Ay, mamayang gabi pala. Sorry. Kita-kits tayo mamayang gabi. Mamayang gabi tayo magbabasa ng comment, mga lodi. Balik na tayo sa pagbasa ng mga comment natin. Mamayang gabi, magbabasa tayo ng mga comment nyo dyan sa baba ng ating video, no? So, ayun lang. Sa mga wala pang crypto exchange, mga lodi, ay ayun na, gawa na kayo ng account sa Bitget. Nandiyan yung link natin sa description, mga idol, no? Pwede ko nang kunin to, maglong na ako. O yan, mag-open tayo. Kaya lang pa, ayun, no? May momentum siya pababa, hanggang dito yan, no? Mga lodi, 2.47, mga idol. Babain mo na, sundutin mo na para makaposisyon na ako. Yan. Go. Tagal. So ayun, puposisyon tayo maya-maya, mga lodi. Kita-kits tayo. Maraming salamat. What's up? Nasa school pa si Boy. What's up, mamayang gabi magwa-WhatsApp yun. Thank you, mga idol.